Good morning mga katiwala. Ini po ang sa indong katiwala si Father Attorney Neil Jose C. Aranas, digdi sa tuyang serbisyong legal kada Sabado. Kaya Sabado na naman ngunyan magkakairibahan kita sa laog nin sarong oras digdi sa tuyang programang serbisyong legal kada alas 9 nin aga hanggang alas 10. Ako po an sa indong nakakaibahan digdi sa tuyang programa. Padagos kitang madiskutir kan mga nagkapirang issues na inaatubang tangunyan sa mga aldaw na ini. Kan sarong Sabado, pinagdiskutir po niya to itong manunungod sa mga kasal na ipinagselebrar sa luwas kan sa tuyang nasyon. Ano an siring na kasal, balido digdi sa tuyang nasyon man na Pilipinas. Asin pinagdiskutir niya to exhaustively itong prinsipyo, itong doktrina manunungod sa Lex Loci Celebraciones. Valid where they are celebrated, lalong-lalo na an marriage, they are also deemed valid digdi sa tuyang nasyon. Of course, pinagsaysay taman, namumutan kong mga katiwala itong mga exceptions sa siring na legal doctrine or principle na iyo ang Lex Loci Celebraciones. Siring man, in connection kay ito, mga katiwala, pinagdiscuss taman itong manunungod sa divorce, law on divorce. Ano yan? Inaako digdi sa Pilipinas o dai asin anong klaseng divorce ang nag-i-existir. Kasi base duman sa Article 26 Paragraph 1, marriage celebrated abroad are also deemed valid here in the Philippines. Ang second paragraph kay ito, kung susarong party was a foreigner or is a foreigner and subsequently was able to obtain or procure a decree of divorce, ano so sa iyang Filipino or Filipina counterpart is also capacitated to remarry. So yan sa tuya na yan na sinimbag kang nakaagi niya tong programa. So nag-cite kita nin mga cases, lalong-lalo na itong landmark cases, manunungod kay ito ki Orbisido. Itong Orbisido case, pinagdiskutir taman ito kang nakaaging Sabado. So ngunyan, hilingon ta, balikan ta sa tuyang katuyuhan digdi sa tuyang programang serbisyong legal, itong pinaghihingawatang vis-a-vis with the civil code or family code of the Philippines regarding marriage, anuman ang tigsasabi kan sa tuyang canon law. So sa sosog sa lay kan sa tuyang simbahan paghururunan tayo. Siyempre, ang canon law base sa lay kang simbahan does not allow divorce. Let it be clear sa lambang saro sa tuya namumutan kong mga katiwala na an sa tuyang simbahan daing nagtutugot o daing lay na nagsasabi manunungod sa divorsyo, which always involves setting aside a valid marriage. Kung ika nakasal sa simbahan na valido, as in valido an sa imong kasal, dai nin lay manunungod sa divorce an sa tuyang simbahan. So after a civil divorce, no Catholic is free to remarry. The only way sa lay kang simbahan to gain permission for a second marriage, ito po na ika maka-obtain sa simbahan nin church declaration of nullity in the former marriage. And syempre kasabay kayan so pagkagadan kan sa imong agom, kung nagadan so sa imong agom, that also capacitates you to remarry, complying with some rules na dapat sunodon before ikagiraray makapaglaog
sa sakramento nin matrimonyo sa konteksto kan simbahan. And second, itong siyempre na naka-obtain sa church tribunal kaining declaration of nullity, declaring that the marriage na linaugan mo is null and void, ab initio, invalido. So sa indong kasal, kaya dahil kang deklarasyon kan simbahan, that capacitates you to remarry. Hilingon taman sa mata kan family code, mata kan civil law, kung ano an sa iya man na paghiling kaining diborsyo. Aram niya to padagos na an sa tuyang nasyon, ang nasyon namumutantang Pilipinas. Mayo man kita ninlay manunungod sa diborsyo. Of course, sosog sa pinagdiskutir ta kang nakaagi pong Sabado, igwanin inaapod na relative and restrictive divorce an sa tuyang lay, manunungod man digdi sa diborsyo. Day kitang absolute divorce sa Pilipinas. Alagad igwa kita kay itong inaapod na relative or restrictive divorce. Restrictive manner na kung sain inaako niya to ang diborsyo digdi. Asin iyan, pinagdiskutir ko po kang nakaaging Sabado na yaon iyan sa Article 26 paragraph 2, which provides, basahon ko po sa indo, tanganing mas maintindihan ta, where a marriage between a Filipino citizen and a foreigner is validly celebrated and a divorce is thereafter validly obtained abroad by the alien spouse, capacitating him or her to remarry, the Filipino spouse shall likewise have the capacity to remarry under the Philippine law. So, iyan ang tigaapod niya tong restrictive and relative manner kang divorce digdi sa Pilipinas. Pinag-explikar ko naman po yan sa indo kang nakaaging Sabado na kung sa imong agong foreigner as hindi ka Filipino, kan nagpakasal ka mo susaro foreigner, susaro Filipino. Ngunyan, subsequently, dahil nakamo nagkauyon as in sa imong foreigner partner, spouse, naka-obtain validly naka-obtain decree on divorce, idan sa oras na yan, sosog digdi sa Article 26, ikaman, likewise, the Filipino partner, Filipino spouse, is also capacitated to remarry. So, gari man sana sa arog kaya na paagi tigtutugutan ang diborsyo. Pero dapat maging klarado sa tuya na importante daadigdi kang nakaaging Sabado pinag-diskutir ko man sa indo kung parehas ka mo nagpakasal Pinoy but subsequently naging foreigner so sa imong agom asin nag-apply ki divorce, parehas man na rule ang applicable. Sa sabi kang Supreme Court, it would be unfair sa Filipino spouse if you will not allow them to remarry. Pero dapat man natandaan tadaan simbahan, they can siring na lay, itong mga Katoliko na dawa pa naka-obtain ki civil divorce, they manggiraray sinda free to remarry. Pwede sindang magpakasal siguro, so arog kaining sitwasyon o predikamento, magpakasal sa civil, capacitated na to remarry, pero not sa laog kan sa tuyang simbahan. So mapadagos po kita ngunyan mga katiwala sa satuyang pagdiskusyon. Tapakatapos kan nakaaging Sabado na pinagdiskutir ko ang mga siring na topics or subject matter, kadakol akong na-receiving mga inquiries o mga kahaputan, clarification. As in, iyan an sa kuyang pinaghinguwa na adalan, as in, idiskutir digdi sa Indo. May mga siring kitang naiinkwentrong mga sitwasyones, lalong-lalo na sa satuyang mga komunidad. Ansaro kan mga hapot digdi na gusto ko pong tawanin doon,
ito na ano daan dapat halimbawa so foreigner nakakuana ng divorce decree. As in gusto niyang magpakasal digdi sa satuyang nasyon, digdi sa Pilipinas. Ano ang dapat niyang gibuhon tanganing makakuha siya kay itong marriage license na saro kan mga formal requisites kag marriage sa lado kan family code, sa lado kang civil law. Kaya pinag-research ko ini, sabi duman sa nabasa ko pong libro, sa hapot na ano ang dapat gibuhon nin sarong foreigner who was divorced to obtain a marriage license in the Philippines. Na gusto niyang magpakasal digdi sa Pilipinas, so syempre makakuha siya nin marriage license. Ano ang dapat niyang gibuhon? So sabi duman, and para po inis duman sa naghapot sa tuya, the foreigner must prove his legal capacity. That he is free to marry and sosog sa satuyang lay, igwa siya nin kapasidad na maglaog sa marriage. If the marriage was dissolved by divorce, he has to file. Tandaan po ini, so mga gustong magpagum sa foreigner na divorsyado duman sa abroad, as in gustong magpakasal sa imo digdi sa Pilipinas, he has to file a sworn statement as to how the marriage was dissolved and furnish the local civil registrar with the judgment. Yan. Kay puhan niya po itong ilaag duman sa iyang gigibuhon na affidavit or sworn statement, as in kay puhan niyang tawan, kikopya kay ito sa tuyang local civil registrar. He must register the same with the local registrar to bind third persons. Now, magayon na hapot digdi, iyan ba tatik pinagdiskutir ta kasubago ay kasu nakaaging Sabado, magayon na hapot paano niya ini puprubaran ang siring na dokumento o siring na decree of divorce itong final judgment na hali sa foreign court. Ini tulos-tulos daw ang sa tuyang korte nagtitake kay judicial notice o pinag-aako tulos ini or kaipuhan niya pa ining prubaran sa laog kan korte. Iyan ang sa tuya mga katiwala na didiskuteron pagkatapos ni nagkapirang pagirumdom asin komersyal.